God is in this room right now. I want you to put your hands up. God is here right now. He's in the midst of our pain and our struggle right now. I want you to put your hands up. You are not alone. Do you hear me? You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Dahil usap-usapan po ulit ngayon si Justin Bieber sa buong mundo at nakikita nga po marami siyang mga ginagawa o mga sinasabi patungkol sa kanyang pananampalataya, marami mga tao nagtatanong, tunay ba ang pananampalataya ni Justin Bieber? So si Justin Bieber, nakikita po natin siya bilang isang global superstar. Sikat siya, mayaman, at patuloy na nasa spotlight, ano man pong mangyari. Pero sa kabilang banda, nakikita rin po natin na matapang niyang ipinapangaral yung salita ng Diyos. O kaya man po, binabanggit niya yung ating Panginoong Kristo. May mga pagkakataon nga po, siya po ay kumakanta ng mga worship songs sa kanyang mga concert at nananalangin sa iba't ibang lugar. Kaya mga kapatid, natural lamang na magkaroon ng duda ang iba. Totoo nga ba ito o isa lamang itong imahe para sa publiko? Pero mga kapatid, kung titignan po natin, hindi lamang po ito tungkol kay Justin Bieber at sa kanyang pananampalataya. Ito po ay isang mas malalim na tanong na dapat nating itanong sa ating sarili din. Ano nga po ba ang tunay na pananampalataya at papaano ito nakikita sa buhay ng isang tao? Kung mapalikan po natin yung buhay ni Justin Bieber, makikita po natin na hindi po naging madali ang kanyang paglalakbay. Sa murang edad, sumikat po siya at agad napasok sa mundo ng kasikatan at pressure. Isipin nyo na lamang po ito mga kapatid, teenager pa lamang siya pero milyong-milyong mga tao na ang sumusunod sa kanya at napakarami niyang fans. At sa lahat po ng galaw niya, pinapanood siya ng buong mundo. So dahil po dyan, dumaan siya sa maraming maling desisyon. Na-involve po siya sa mga issue, bisyo at mga gawain na malayo sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa marami, ito po ay naging basehan nila para sabihin na hindi tunay ang kanyang pagkakristyano. Pero kung magiging tapat po tayo, ang kwento niya ay hindi naman naiiba sa kwento ng maraming tao. Ang pinagkaiba lamang, siya po ay nasa harap ng kamera. Siya po ay sikat at siya po ay mayaman. So dumating po sa punto ng buhay niya na siya po ay napagod sa ganitong klaseng pamumuhay. Sa kabila po ng lahat ng yaman at kasikatan, sinabi niya po na naramdaman niya yung emptiness. Ito po ay isang katotohanan na madalas hindi na pag-uusapan. Na kahit nasa iyo na ang lahat ng bagay sa mundo, maaari ka pa rin makaramdam ng kakulangan. At dito po nagsimula ang kanyang pagbabalik sa ating Diyos. Sinasabi niya na lumaki siya sa pananampalatayang Kristiyano. Pero dahil sumikat nga po siya, nalayo siya sa ating Diyos. Pero mga kapatid, nagkaroon ng pagkakataon na nung balik muli siya sa ating Diyos dahil nga sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay niya. So hindi po ito biglaan o perpekto. Unti-unti niyang hinanap ang Diyos. Nagsimulang magbasa ng Biblia, makinig ng iba't ibang mga preachings o mga turo at umamin na kailangan niya si Jesus. Madalas niyang sinasabi na hindi siya naligtas dahil mabuti siyang tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At ito po ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng tunay na Kristiyano. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kang kabuti, kundi kung gaano ka nangangailangan kay Kristo. Pero sa kabila po ng mga pahayag niya patungkol sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang pananampalataya, marami pa rin po ang nagdududa dahil nakikita pa rin po nila ang mga inconsistency sa kanyang buhay. May mga pagkakataon na ang kanyang mga kilos ay hindi tugma sa inaasahan ng isang Kristiyano. Ngayon, dito po papasok ang isang mahalagang punto na dapat nating malaman. Madalas po nating iniisip na ang pagiging Kristiyano kailangan perpekto ka. Kailangan wala kang ginagawang kasalanan. Kapag nagkamali ang isang Kristiyano, agad nating sinasabi na hindi siya tunay. Pero mga kapatid, kung babalikan po natin yung Biblia, makikita po natin na kahit ang mga taong ginamit ng Diyos ay nagkakamali rin. Kasi mga kapatid, ang mahalaga po ay hindi ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang patuloy na pagbabalik at pagsunod sa ating Diyos.
Tandaan niyo po, ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay hindi perfection, kundi direction. Kung ang isang tao ay patuloy na lumalapit sa Diyos sa kabila ng kanyang karumihan, siya po ay nagsisisi sa kasalanan, meron pong ebidensya ng tunay na pananampalataya doon. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang pagkakamali, kundi merong proseso ng pagbabago na nangyayari. At ito po ang tinatawag na transformation. Ang transformation, hindi po ito instant o bigla-bigla, kundi ito po yung patuloy na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Tandaan niyo po, kapag kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi po agad kayo mababago. May mga mababagong instant. Pero mga kapatid, yung transformation, ito po ay proseso. Yan po yung tinatawag natin na sanctification. Araw-araw binabago tayo ng Diyos. At sa araw-araw, pinipili na po nating mamuhay na may kabanalan sa kabila ng ating pagkukulang at mga kasalanan pa rin na ginagawa. Kasi mga kapatid, kapag nanampalataya kayo sa ating Panginoong Kristo, hindi naman mawawala ang kasalanan nyo. Naandyan pa rin po yung kasalanan, magkakamali pa rin po kayo, at magkukulang pa rin kayo sa Diyos. Pero mga kapatid, ang mahalaga, sa kabila ng lahat ng yan, patuloy ka pa rin bumabalik sa ating Diyos. Patuloy mo pa rin inaayos yung buhay mo. At sa Diyos ka pa rin umaasa, hindi sa sarili mo, sa kabila ng mga pagkakamali at pagkukulang mo. Sa totoo lang, mas madaling nahuhusgahan ng mga tao si Justin Bieber dahil nakikita ng maraming tao ang kanyang buhay. Nakikita rin ng mga tao ang kanyang mga pagkukulang at minsan ginagamit ito bilang basihan para questionin ang kanyang pananampalataya. Ang Biblia po ay nagtuturo na makikilala natin ang isang tao sa kanyang bunga, hindi sa kanyang pagiging perpekto, kundi sa kanyang patuloy na paglago. Ang bunga po ng tunay na pananampalataya ay makikita sa pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagnanais na sumunod sa Diyos sa kabila po ng pagkukulang. Tandaan din po natin na yung spiritual growth, hindi po ito palagi diretsyo. May mga panahon na ang isang tao ay malapit sa Diyos, at may mga panahon din na parang napakalamig niya sa pananampalataya. Kahit ang mga matitibay na mananampalataya ay dumaan sa ganitong season. Ang mahalaga po dito ay hindi kung gaano kakadalas bumagsak, kundi kung gaano kakabilis bumangon at bumalik sa Diyos. Kung tignan po natin yung buhay ni Justin Bieber, makikita po natin ang pattern ng isang taong patuloy na lumalaban. Hindi po siya perpekto, pero hindi rin sumusuko sa kanyang pananampalataya. Meron pa pong isang mahalagang punto dito mga kapatid. Ito po yung tinatawag natin na influence. Dahil po sa laki ng platform ni Justin Bieber, bawat sinasabi at ginagawa niya ay may epekto sa milyong-milyong mga tao. Kapag pinakita niya ang kanyang pananampalataya, may mga tao na i-encourage at lumalapit sa Diyos. Pero kapag nagkakamali siya, may mga tao rin na didismaya. Ito po yung realidad ng isang public figure. Kaya bilang mga manonood, kailangan din po nating maging responsable. Magkaroon din po tayo ng discernment. So mga kapatid, imbis na husgahan po natin si Justin Bieber, ipanalangin po natin na patuloy siyang magpatuloy sa kanyang pananampalataya, na huwag siyang sumuko sa kanyang pananampalataya. Nang sa ganon, mas magamit niya po yung kanyang impluensya at yung platform para po maipamahagi yung magandang balita sa napakaraming mga tao. Kasi mga kapatid, alam naman po natin, sikat na sikat itong si Justin Bieber. So magagamit niya po yon para mas makilala pa rin po yung ating Panginoong Kristo. So ang mas mahalagang tanong po dito ay kamusta ang sarili mong pananampalataya? Huwag mo na munang isipin yung pananampalataya ng iba o Justin Bieber. Ang mahalaga po mga kapatid dito, tingnan mo yung sarili mo. Kasi mga kapatid, madaling tumingin sa buhay ng iba at magbigay po ng opinion para dito. Pero mas mahirap pong harapin ang sariling kalagayan. So tingnan mo yung sarili mo at tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba ang pananampalataya mo sa Panginoong Kristo kahit walang nakakakita? Sumusunod ka ba sa Diyos kahit walang pumapalakpak? May pagbabago ba sa puso at buhay mo habang tumatagal ka bilang isang mananampalataya? Ang pagiging Kristiyano po ay hindi tungkol sa pagpapakita ng perpektong imahe sa harap ng mga tao. Ito po ay tungkol sa tunay na relasyon sa Diyos. Isa pong relasyon na punong-puno ng biyaya, pagmamahal, pagpapatawad, at patuloy na pagbabago. Kaya imbis na mag-focus po tayo sa panghusga sa iba o tignan yung buhay ng iba, mas mabuting ituon po natin yung pansin sa sarili nating paglalakad kasama ang ating Diyos. Kasi mga kapatid, sa huli, ang muhusga sa atin hindi po tao, kundi yung Diyos na nakakakita sa bawat galaw natin at sa puso po natin. Kaya mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo, huwag mong gawing basihan ng buhay ng ibang tao para sukatin ang pananampalataya. Sa halip, tingnan mo ang sarili mong buhay. Kasi mga kapatid, ang mahalaga po dito ay ang iyong buhay. Ipanalangin mo na lang yung ibang tao kung nakikita mo na merong mali sa kanila. At hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa kanila. Tandaan niyo po ito mga kapatid, yung Diyos po natin hindi siya naghahanap ng perpektong tao. At wala po tayong makahanap na perpektong tao, yung ating Panginoong Kristo lamang. Tandaan niyo po, ang hinahanap ng ating Diyos sa isang tao ay ang pusong handang sumunod sa Kanya, yung pusong handang magbago para sa Kanya. At sa bawat hakbang ng pagbabalik loob, kahit maliit man, ang Diyos po ay tapat na sumasalubong. Kahit nagkamali po tayo, nandiyan pa rin po yung Diyos na handang tanggapin tayo at patawarin sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin. So kung lalapit po kayo sa Kanya, nandiyan po yung Diyos at handang baguhin ang inyong buhay.
Kaya mga kapatid, wag po nating hanapin ang kaperpektuhan. Hindi po natin yan mahahanap sa mundo na ito. Doon pa lamang po sa langit. Ang hanapin po natin yung perpektong Diyos, yung perpektong tao. Yan po yung ating Panginoong Kristo. At kung ano man po yung pamumuhay ng ating Panginoong Kristo, bagamat mahirap po o hindi tayo magiging perpekto, gayahin po natin yon. Nang sa ganon, magawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay.